Sa malamig at malayong lupain ng Northern Vale, may isang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo. Isang babaeng kayang pahintuin ang unos. Isang reyna na kayang gawing yelo ang buong hukbo. Ngunit sa likod ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay isang pusong minsang nasaktan, isang kaluluwang minsang nangarap, at isang taong nagbayad ng napakalaking kapalit upang iligtas ang kanyang bayan. Sino nga ba talaga si Aurora? Siya ba ay isang bayani, isang biktima ng kapalaran, o isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kapayapaan? Ito ang kwento ng reyna ng yelo ng Northern Vale. Si Aurora ay kilala bilang ang Frost Queen. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang liwanag ng umaga o bukang liwayway. Isang pangalan na tila kabaligtaran ng kanyang kapangyarihan. Ipinanganak siya sa lupain ng walang hanggang taglamig. Mula pagkabata ay nakita na ng mga matatanda na kakaiba ang batang ito. Habang ang ibang bata ay nanginginig sa lamig, si Aurora ay tila isa sa mismong hangin ng taglamig. Sa mata ng kanyang mga nasasakupan, siya ay isang matalinong pinuno. Sa mata ng kanyang mga kaaway, isa siyang sakuna na nagkatawang tao. Ngunit bago siya naging reyna, isa muna siyang batang may mga pangarap. Pangarap niyang makita ang kanyang bayan na malaya sa digmaan. Ngunit ang Northern Vale ay hindi isang lupain ng kapayapaan. Mula pagkabata ay nasaksihan niya ang gutom, digmaan at pagkawala. Ang pinakamalungkot niyang alaala ay ang makita ang kanyang mga kababayan na nagdurusa habang wala siyang magawa. Doon nagsimulang mabuo ang isang desisyong babago sa kanyang buhay magpakailanman. Kailangan niya ng kapangyarihan. At natagpuan niya ito sa sinaunang lakas ng yelo. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay may kapalit. Unti-unti ring lumalamig ang kanyang puso. Ito ang pinakamabigat na presyo ng kapangyarihan. Hindi ang sakit, kundi ang pagkawala ng mga bahagi ng sarili mong pagkatao. Alam ni Aurora na bawat laban ay maaaring magdulot ng pagkawasak. Ang kapangyarihang kayang magligtas ay siya ring kayang manira. Mabuti ba talaga si Aurora? Tulad ng maraming tao, siya ay nasa gitna. May mga pagkakataong kailangan niyang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang tunay na pinuno ay inuuna ang kapakanan ng kanyang bayan kaysa sa sariling kagustuhan. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang magsakripisyo. Ang kapangyarihan ni Aurora, saan ito nagmula? Si Aurora ay kilala bilang ang Frost Queen ng Northern Vale. Kaya niyang magpalabas ng nagyayelong enerhiya, pabagalin ang kaaway, at magpatawag ng malalakas na unos ng yelo. Ang yelo ni Aurora ay simbolo ng disiplina, pagpipigil at kontrol. Sumasalamin ito sa kanyang kakayahang manatiling kalmado. Ang kapangyarihan ni Aurora ay nagmula sa sinaunang enerhiya ng Northern Vale. Siya ang naging tagapangalaga ng sinaunang lakas. Franco, isa sa mga kilalang mandirigma ng Northern Vale na naging mahalagang kaalyado ni Aurora. Ang katapangan ni Franco ay nagsilbing inspirasyon kay Aurora upang lalo pang paglingkuran ang kanyang mga nasasakupan. Natutunan ni Aurora na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa salamangka. Ito ay ang kakayahang protektahan ang iba. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili siyang simbolo ng pag-asa at katatagan sa Northern Vale. Sa huli, ang yelo ni Aurora ay hindi lamang sandata. Isa itong paalala ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Ang kapangyarihan ni Aurora, saan ito nagmula at sino ang humubog sa kanya? Ano ang kanyang tunay na kapangyarihan? Si Aurora ay kilala bilang ang Frost Queen ng Northern Vale, isang makapangyarihang salamangkera na may kakayahang kontrolin ang yelo at lamig. Kaya niyang magpalabas ng nagyayelong enerhiya upang sugatan ang kanyang mga kalaban at pabagalin ang galaw ng mga kaaway gamit ang matinding lamig. Maaari siyang magpatawag ng malalakas na unos ng yelo o i-freeze ang kanyang mga kalaban sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit ang yelo ni Aurora ay simbolo ng disiplina at kontrol. Ang yelo ay sumasalamin sa kanyang kakayahang manatiling kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa sinaunang enerhiya ng Northern Vale. Mula pagkabata, mayroon na siyang natatanging koneksyon sa lamig. Naging tagapangalaga siya ng sinaunang lakas ng yelo na nagpoprotekta sa Northern Vale laban sa mga banta mula sa labas.
Ang unang humubog sa kanya ay ang kanyang bayan. Nakita niya ang paghihirap ng mga tao sa gitna ng walang katapusang taglamig. Ang mabagsik na kapaligiran ang nagturo sa kanya ng katatagan. Sa lugar na iyon, ang mga matitibay lamang ang nabubuhay. Si Franco, isang kilalang mandirigma, ay naging mahalagang kaalyado. Ang kanyang katapangan ay nagsilbing inspirasyon kay Aurora. Ang mga laban at sakripisyong kanyang nasaksihan ang nagturo sa kanya ng aral. Bawat digmaan ay nagdagdag ng karunungan at responsibilidad. Natutunan ni Aurora na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa salamangka, kundi sa kakayahang protektahan ng iba. Ang yelo ni Aurora ay hindi lamang sandata. Isa itong paalala na ang pinakamalamig na puso ay maaaring kumilos para sa pagmamahal sa bayan. Hindi mabilang ang mga laban na kanyang hinarap laban sa mga hukbo at halimaw na nagbanta sa kanyang lupain. Bawat tagumpay ay may kapalit. Natutunan niya na may mga laban na kailangang harapin gamit ang karunungan at awa. Sa paglipas ng panahon, naging alamat si Aurora. May mga batang lumaki sa pakikinig ng kanyang mga kwento. Ngunit sa likod ng alamat ay isang babaeng minsang nangarap lamang ng kapayapaan. Kung mawala ang kanyang kapangyarihan, sino siya? Hindi siya magiging Frost Queen o alamat, ngunit magiging siya pa rin ang babaeng handang protektahan ang kanyang bayan. Iyon ang tunay na sukatan ng pagkatao. Hindi ang lakas na taglay mo, kundi ang kabutihang dala mo kahit wala ang kapangyarihan. Konklusyon, sa huli, sino talaga si Aurora? Hindi lamang siya isang reyna, hindi lamang siya isang salamangkera ng yelo, hindi lamang siya isang alamat. Siya ay simbolo ng sakripisyo, simbolo ng pananagutan, at simbolo ng katotohanang ang tunay na lider ay hindi sinusukat sa kapangyarihan, kundi sa mga taong kanyang pinoprotektahan. Aral ng kwento, ang kapangyarihan ay hindi sukatan ng kadakilaan. Maraming malalakas na tao ang nabigo dahil sa kayabangan, ngunit ang mga taong gumagamit ng kanilang lakas upang maglingkod at magprotekta ang siyang tunay na nagiging bayani. Tulad ni Aurora, matututuhan natin na ang responsibilidad ay mas mahalaga kaysa kapangyarihan at ang sakripisyo para sa kabutihan ay isang anyo ng katapangan. Author's Notes. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa opisyal na lore ni Aurora, ngunit pinalawak upang masuri ang kanyang pagkatao at mga emosyon. Layunin ng dokumentaryong ito na ipakita na kahit ang pinakamakapangyarihang karakter ay may mga takot at paghihirap na hindi nakikita ng iba. Sa likod ng bawat alamat ay isang tao na minsang nangarap, nasaktan at lumaban para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang kwento ng Mobile Legends. At isulat sa comments kung sino pang bayani ng Mobile Legends ang gusto mong bigyan natin ng mas malalim na kwento sa susunod. Dahil sa bawat alamat, may nakatagong katotohanan. At sa bawat karakter may isang kwentong naghihintay na maisalaysay. Hanggang sa susunod na dokumentaryong kwento, ako ang inyong tagapagsalaysay. At ito ang kwento ni Aurora, ang reyna ng walang hanggang yelo.